Sa wakas, nagdesisyon na rin si Gian na tulungan si Lorena na malinis ang kanyang pangalan. Na magkausap si Lorena at Wilfred, muling sumiklab ang tensyon sa pagitan nila. Mahigpit ang tinig ni Wilfred nang sabihin niya, "Walang ibang mag-aalaga sa magiging anak natin, kundi ako lang." Para kay Wilfred, iyon ang malinaw na katotohanan dahil sa isip niya, si Lorena ay wala ng karapatang ituring na mabuting ina. Ngunit hindi nagpatalo si Lorena. Mariing tugon niya, "Baby ko ang dinadala ko, Wilfred. Siya lang ang pinagkukunan ko ng lakas at pag-asa. Siya lang ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban para patunayan na inosente ako." Nanginginig ang kanyang tinig, puno ng puot at pagdurusa. Dahil sa matinding emosyon, biglang sumakit ang tiyan ni Lorena. Napangiwi ito sa sakit, halos mawala ng malay. At sa iglap na iyon, napalitan ng matinding pag-aalala ang galit ni Wilfred. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad niyang isinugod si Lorena sa ospital. Pagdating sa ospital, matapos ang mahabang oras ng gamutan, unti-unting nagmulat ng mata si Lorena. Ang una niyang tanong, puno ng kaba at pag-asa, "Dok, kamusta ang baby ko?" Ngunit sa malamig na tinig ng doktor, ibinagsak ang pinakamabigat na balita. "Wala na po ang baby niyo." Parang gumuho ang mundo ni Lorena. Halos mabaliw siya sa sobrang sakit. Hindi niya matanggap na ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay kinuha pa sa kanya. Ang kanyang mga luha ay bumuhos ng walang tigil at ang sigaw ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa silid ng ospital. Samantala, sa kabilang dako nagkita sina Ronnie at Gian. Sa pagsasalubong ng kanilang mga mata, agad na nagtanong si Gian, "Ano ba talaga ang kinagagalit mo, Ronnie?" Mariing sagot ni Ronnie, "Mukhang totoo ngang buntis si Lorena." Ngunit mapang-asar ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Gian. Baka naman magkakaayos pa silang mag-asawa. Galit na sagot ni Ronnie, "Imposible na yon. Hiwalay na sila. Tapos na." Pero dagdag pa ni Gian na tila ba sadyang nanunukso. O baka naman mahal pa rin ni Wilfred si Lorena kaya hindi niya maiwan-iwan sa tabi niya. At doon tuluyan na praning si Ronnie. Hindi niya matanggap ang posibilidad na mahal pa rin ni Wilfred si Lorena. Sa sobrang inis, pinagkakasahan niya ng galit ang basurahan sa gilid, pinagtatadyakan at pinaghahampas. Ngunit ang sakit sa puso niya ay hindi na itataboy ng gantong galit. Sa ospital, ipiniliwanag ng doktor kay Wilfred na muntik na ring mamatay si Lorena. Mabuti na lang at ginawa niyo ang lahat para mailigtas siya. Kung hindi, pareho na sana silang wala. Nang marinig ito, agad na nagtanong si Lorena kay Wilfred, "Bakit mo pa ako iniligtas, Wilfred? Maaari mo naman akong hayaang mamatay." At mariing sagot ni Wilfred, "Gusto ko mabuhay ka, Lorena. Hindi dahil sa naaawa ko, kundi dahil gusto kong pagbayaran mo ang mga kasalanan mo." Ngunit ang hindi alam ni Lorena, iyon ay kasinungalingan lamang na pinapaniwalaan din mismo ni Wilfred. Sa likod ng malamig niyang mga salita, tinatago niya ang tunay na damdamin na mahal pa rin niya si Lorena. Ayaw niya itong mawala. Hindi dahil gusto niya maghirap si Lorena habang buhay, kundi dahil naniniwala siyang may pag-asa pa na balang araw kapag napatunayang inosente si Lorena, maaari pa nilang ayusin ang kanilang sirang pamilya. Pero para kay Lorena, malinaw na. Sarado na ang isip ni Wilfred. Hindi na siya naniniwala sa kanya. At iyon ang nagpaigting ng determinasyon niya na lumaban, hindi lang para sa sarili, kundi para sa hustisya. Dahil binigay na ni Lorena kay Wilfred ang lahat ng parte niya sa ari-arian, wala na siyang natira. Kahit isang kusing, ngunit kung inaakala ni Ronnie na wala ng kakayahan si Lorena na ipaglaban ng sarili, nagkakamali siya. Sa tamang pagkakataon, dumating ang kanilang matalik na kaibigan na si Fern. At laking gulat ni Lorena nang malaman niyang isa pala itong mayamang negosyante. Nangako si Fern, "Ako ang sasama sa iyo hanggang dulo. Ako ang magpopondo para ipaglaban ka sa korte. Hindi ka nag-iisa, Lorena." Samantala, kakaiba ring kwento ang nagaganap sa pagitan ni Gian at Ronnie. Sa kabila ng paulit-ulit ng pambabaliwala ni Ronnie sa damdamin ni Gian, nananatili pa rin ito sa tabi niya. Ngunit unti-unti nang nauubos ang pasensya ni Gian. Lingid sa kaalaman ni Ronnie, napalihim nang kumakalap si Gian ng mga ebidensya laban sa kanya. At sa oras na tuluyang maubos ang kanyang pasensya, sapat ang mga hawak niyang patunay upang ilaglag si Ronnie at ibunyag ang lahat ng kanyang mga baho.
At iyan mga pangyayaring dapat mong abangan. Kaya isa ka rin ba sa naniniwalang si Gian ang posibleng maging susi sa pagbawal ng sala kay Lorena? Kung oo ay huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pang kabanata. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga saloobin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.